Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikalawang kabanata ng Mateo at magbabahagi ng salita ay si Sir Tim. Kahapon ay ibinahagi ni Pastor Joshua ang unang kabanata ng Mateo at kanyang naibahagi ang planong pagliligtas ng Panginoon. Nabanggit din niya na ang Mateo 1 ay tungkol po sa kaharian ng Diyos. Nang mabanggit niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos, nabanggit po niya ang nakikita at di nakikitang bahagi ng kaharian. Para sa nakikitang bahagi, iyon po ay ang tayo bilang nasa iglesia. Kahit na nagsimula ang kaharian ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng iglesia na ang kanyang kaharian ay patuloy na mapapalawak at mapapalawig. Para sa kabanatang ito, bibigyan po natin ito ng pamagat na ang kaligtasan ay nagsimula na ng 2 hari at 2 uri ng laban. Sa kabanata pong ito, makikita natin ang pagsasakatuparan ng maraming propesiya mula sa lumang tipan. Maraming mga tao ang nagbibigay tuon pansin sa kung sino nga ba ang Mesaya. Ngunit tinignan nila ito sa paraang ayon sa politikang nasa mundo. Ngunit kung tutusin, ito po ay tungkol sa pagdating ng Panginoong Hesus at ito po ay isa pang uri ng kaharian. Noon sa Israel ay mayroon pong kaguluhan. At ngayon nga ay nabanggit ang isang hari sa kasaysayan, si Haring Herod. Tayo ay dadako sa maikling background tungkol po dito. Bakit inayawan ni Haring Herod ang paghahari ng Panginoong Hesus? Iyon po ay dahil hindi siya purong Hudyo. Siya ay halong Edomita at Hudyo. At ngayon nga, kung makikita po natin ang Jerusalem, mayroon lamang po silang pader. Dahil si Haring Herod ay naglaan ng maraming pera upang maipatayo ang templo sa Jerusalem. At sa kanyang paghahari, siya ay walang tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Ngayon, sa pagpunta po natin sa ikalawang kabanata, sino ang totoong hari? At sino ang maghahari sa buong mundo? At sa kanyang paghahari, ano naman ang tungkol sa kanyang kaharian? Mayroon pong 2 bahagi sa kabanatang ito. Una
ay mula verse 1 hanggang 12. Ang taong hinanap ang kaharian ng Diyos. Sabi sa verse 2, nagtanong-tanong sila nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Maaring pamilyar po sa atin ang kwento ng tungkol sa mga matatalinong tao na ito. Ngunit ang mga matatalinong tao po na ito ay hindi ibig sabihin na sila ay maraming alam tungkol sa mga batas, bagkus ay madami po silang alam pagdating sa astrolohiya. At para sa kanila, ang pagkakita ng bituin sa silangan ay kamangha-mangha. Ang unang nakapagbangkit ng pagkakapanganak ni Jesus ay mula sa Persia. Ngayon, ang pag-usapan po natin ay tungkol sa dalawang uri ng kaharian, kaya titingnan po din natin kung ano ang tugon ng mga Hudyo at ni Herod. Sa verse 3, nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay nailigalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila ay tinanong, bakit sila naligalig nang malaman nilang kapanganakan ni Kristo? Iyon ay dahil takot na takot si Herodes. Dahil pag-aakala niya ay ang pagdating ni Hesu Kristo ay nangangahulugan ng kanyang pagbaba sa pwesto bilang hari. May mga tao sa Jerusalem na takot sa maaaring maging sigalot sa pagitan ng mga Hudyo, ng gobyerno at ng mga Israelita. Dahil kung magkakaroon ng problema, ang mga tao ng hari ay pupunta sa Jerusalem. At sila ay natatakot kung aling panig ang kanilang pipiliin. Sa panahon ni Jesus ay napakarami pong mga kilusan ang naganap. Kung kaya ang Romanong gobyerno ay naligalig o kaya ay takot pagdating sa mga Israelita. At nang malaman nila ang pagdating ng hari ng Juda na si Hesu Kristo, pag-aakala nila ay magiging dahilan uli ito ng kaguluhan. Para sa mga Israelita, nais nilang suportahan ang paghahari ni Jesus bilang Hudyo, at sa isang banda naman ay may ligalig sa puso ng mga Romano sa maaaring maging sigalot na madala nito. Uy.
Verse 4, kaya tinipon niyang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila ay tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Kung tutuusin ng mga taong kinakausap dito ay maaaring magbigay ng magandang sagot. Alam nila ang tungkol sa lumang tipan, ngunit sila ay may pagdududa. Hindi sila tulad ng tatlong matatalinong tao na handang pumunta sa Bethlehem upang purihin ang pagdating ni Heso Kristo. Kanila lamang sinabi ang mga salita mula sa Micah chapter 5. Sunod na bahagi, nang dumating ang mga matatalinang taong ito sa Bethlehem upang purihin ang Heso Kristo, makikita po natin sa verse 10 ang kanilang mga sinabi. Pagkarinig sa bili ng hari, sila nagpatuloy sa paghahanap, pinangunahan ng bituin at gano'n na lamang ang kanilang kagalakan ng makitang tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Sa mga panahong iyon ay natural lamang na magbigay ng ginto bilang regalo sa hari. At pagkatapos naman ang insenso ay gagamitin sa templo ng Diyos. Kung kaya makikita natin dito na tinitignan nila si Jesus bilang dakilang pari. At mira naman ay binibigay para sa mga taong yumao na. Ito ay pagpapakita na kanilang alam ang magiging pagsasakripisyo ng Diyos. Dito makikita po natin ang kahalagahan ng pagsunod sa pagtawag ng Diyos. Maaaring tayo man din ay tinawag ng Diyos at alam po natin ang kalooban ng Diyos para sa atin, ngunit tayo ay puno ng kaguluhan tulad ng mga Hudyo. Tayo ay puno ng kaguluhan tulad ng mga tao sa Jerusalem. Mayroon pong 2 hari, 2 kaharian. Ngunit paano magsisimula ang kaligtasan ng Diyos? Pupunta po tayo sa verse 13 hanggang 23, yun po ang ikalawang bahagi. Tungkol po ito sa mga taong inaayawan ang kaharian ng Diyos. Tinanggap ng matatalinong tao ang pagdating ni Heso Kristo, ngunit pagdating sa mga taong nasa makamundong kaharian, kanila pong inayawan ang pagdating ni Heso Kristo. Sabi sa verse 13, pagkaalis ng mga matatalinong tao, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. At sa verse 14 at 15, nabanggit po doon kung paanong umalis si Jose at si Maria ng gabing-gabi.
Sa verse 14, ito po ay pagsasakatuparan ng propesiya na nabanggit sa lumang tipan. Kung tutuusin, sa kabanatang ito ay mayroon pong 4 na propesiya ang nabigyang sakatuparan. Ang manunulat ng Mateo ay determinado sa pagsasabi ng pagsasakatuparan ng mga propesiya tungkol kay Heso Kristo. Mula sa pananaw ng tao, maaaring ang pagpapadala ng Diyos ng tagapagligtas para sa kanila ay hindi napangyari tulad ng nangyari kay Haring David dahil ang kanyang kaharian ay bumagsak. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay o kaya ay mga hari na ang kaharian ng Diyos ay patuloy pa rin na naganap mula sa linya ni Haring David. Pinapakita po dito na si Heso Kristo ang bagong Moses at higit pa siya kay Moses. Sunod na naganap ay ang pagpatay ni Haring Herodes sa maliliit na batang lalaki. Kung tutuusin, maraming mga nag-aaral ng kasaysayan ang nag-iimbestiga kung saang parte ng Bethlehem naganap po ang pagpatay ng maliliit na batang lalaki. Si Haring Herodes ay mapagmataas, lagi niyang itinataas ang kanyang sarili kung kaya madali lang sa kanyang pumatay ng mga batang malalait. Maging ang kanyang sariling anak at asawa ay kanyang sinentensyahan ng kamatayan. Dahil sila ay mga Edomita, hindi purong Hudyo. At siya ay takot na maipasa sa mga hintil ang kaharian. Kung kaya pinatay niya sila. Ang kaharian ni Herodes ay maihalin tulad po natin sa kaharian ng mundo. Pinapakita po nito ang uri ng kaharian sa mundo na puno ng pagmamataas, atin pong siyasatin ang ating puso kung tayo po ba ay puno din ng kayabangan, lalo na pagdating sa pagharap ng katotohanan ng mga salita ng Diyos. Maaring hindi po tayo tulad ni Herod na maghahari, ngunit sa pagdating ng kaligtasan sa atin pong buhay, tayo po ba ay katulad ni Haring Herodes na inaayawan ang katotohanan ng salita ng Diyos? Tulad ng nabanggit sa Fortress Prayer Meeting, tayo din po ba ay mayroong sapat na pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos? At ano po ang tugon natin sa pagkilos ng Diyos? Nakita po natin dito ang
pagsisira ni Herodes sa mga kaharian, kung kaya ang lahat sa Jerusalem ay puno ng kaguluhan. Kung kaya sa pagkakataon pong ito, atin pong siyasatin ang ating mga sarili. Ang lahat po ba ng mga pagtuturo na ating naririnig sa iglesia, naririnig mula sa ating mga cell leader, mga pagtuturo sa mga bagay na atin pong nababasa sa Biblia, atin po ba yung tinatanggap ng buong puso o binabaluktot natin para lamang mabigyang benepisyo ang ating sarili. Ito ay pagpapakita po ng paglaban sa katotohanan at kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay limitado sa verse 19 at 20. Pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon habang siya ay nasa Ehipto. Pinapakita po nito kung anong uri ng kaharian ang pangwalang hanggan. Para sa tao, makikita po natin ang maraming mga limitasyon. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay magpapatuloy. Ang espesyal na bagay pagdating po sa bersikulong binabasa po natin, sa Old Testament, sa Lumang Tipan, mula sa libro ng Isaias, nabanggit po doon ang sapatos ni Jesse. Ang pangalan ni Jesse tulad ng sinabi po ni Pastor Joshua kahapon sa kaharian ng Diyos, kahit na tumigil ang kaharian ni David, ngunit ang kaharian ng Diyos ay magpapatuloy upang ipakita ang kamangha-manghang pagkilos ng Diyos. Ang pagdating ng kaharian ng Diyos ay maaaring hindi ganoon ka-visible. Ngunit masasakatuparan pa rin ang kalooban ng Diyos. Nais pong makita ng Mateo pagsasakatuparan ng kaharian ng Diyos. Atin pong siyasatin kung tayo po ba ay tulad ng mga matatalinong tao na tinatanggap ang kaharian ng Diyos o tulad ng mga Herodes, tulad ni Herodes na hindi tinatanggap ang kaharian ng Diyos.
O kaya'y tulad ng mga Pariseo na alam ang pagdating ng Diyos ngunit mayroong pagdududa sa mga bagay na ito. Pastor Joshua. Pagbati sa inyo mga kapatid. Ako ay nandito, nagbabalik upang suportahan din ang ating mga coworker. Nais kong bigyan ng suporta ang mga ibinagahagi ni Tim. Naging maganda po ang pagbabahagi ni Tim. Nabanggit pa niya ang mga bagay na dapat na mabanggit pagdating sa kabanatang ito. Ako ay tuwang-tuwa na makita ang sumusunod na henerasyon upang ibahagi ang salita ng Diyos. Ako ay nagpapasalamat sa inyong paglilingkod. Sa unang kabanata, mula chapter 1 hanggang chapter 3 hanggang verse 11 ng chapter 4. Iyon po ay pangunahing bahagi o introduksyon para sa libro ng Mateo. At pagpapakilala din sa Panginoong Hesus. Mula chapter 4 hanggang 12. Yun po ang simula ng Ebanghelyo. Masasabi po natin na iyon ang introduksyon ng ministeryo ng Panginoong Hesus. Sa chapter 1, nabanggit po doon na ang plano ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos ay hindi tumigil mula sa paglikha ng langit at lupa. Ang kaligtasan o ang plano ng Diyos ay naroon na. Pagdating sa paglilikha kay Aden at Eva, iyon po ay parte pa rin ng planong kaligtasan ng Diyos. Ibig sabihin, ang kaligtasan ng Diyos, ang plano niyang pagliligtas para sa tao ay nagsimula na mula pa nung una. Makikita po natin sa maraming parte ng kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos. At dito nga po sa chapter 2 nabanggit, makikita po natin ang pagsasakatuparan ng propesiya sa lumang tipan.
ang pagdating ng Panginoong Hesus ay pareho. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ay nagmula pa sa Ehipto. Makikita din po natin ang pagkilos ng Diyos sa atin pong iglesia mula noong 2001 ay nakita natin ang pagkilos ng Diyos at siya ay nagbibigay ng maraming mga pangitain sa atin. At sa ating pagtanggap ng kanya mga pangitain hanggang sa pagtanggap ng pangitain ng puno ng buhay, makikita po natin ang planong kaligtasan ng Diyos. Noong nakaraang 20 mga taon, tayo po ay nagpatuloy sa paglilingkod at natanggap po natin ang biyaya mula sa Diyos. Nabasa po natin ang tungkol sa pagkahulog ng tao sa kasalanan. Ngunit meron din po doon ang pagdating ng Panginoong Hesus upang iligtas ang lahat. Sa chapter 2 makikita po natin ang pagsasakatuparan ng mga ito. Nabanggit po dito ang planong kaligtasan ng Diyos. Ang unang kabanata ay tungkol po sa hindi pagtigil o kaya patuloy na kaganapan ng planong kaligtasan ng Diyos. At sa chapter 2 naman ay tungkol sa mga taong tinatanggap at hindi tinatanggap ang kaharian ng Diyos. Una ay sa verse 1 and 12 to 12. Tungkol po yon sa mga matatalinong tao na nagmula sa silangan. Kung tutuusin sa original na teksto, sila po ay mga astrologers. Sila ay mayroong kaalaman pagdating sa mga bituin, sa araw at iba pa. At kanilang ngang sinundan ang bituin upang purihin ang hari ng mga Hudyo. Ano ang nais po nitong sabihin sa atin? Pagkatapos sila ay nagtungo kay Haring Herodes at kinuwento nila ang lahat at ang buong Jerusalem ay nagkagulo. Bilang tugon dito, nagalit si Herodes at inuutos ang pagpatay sa maliliit na mga bata. Ngunit nagpatuloy ang mga matatalinong tao sa pagsunod sa bituin upang matunton ang kinalalagyan ni Jesus. Yun po ang propesiya na nabigyang sa katuparan sa verse 6.
Si Jesus ay magmumula sa Bethlehem. Nabanggit na sa propesiya na ang hari ay magmumula sa Bethlehem. At mula din sa mga regalo na binigay ng mga matatalinong tao, ipinakita po doon ang pagkakakilanlan ng Panginoong Jesus. Mayroong ginto, insenso at mira. Ang ginto ay tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang hari, insenso bilang pari at mira tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Ibinigay ng mga matatalinong tao ang mga regalong ito kay Jesus. At kahit na napakahaba ng kanilang paglalakbay ay hindi ninakaw ang mga regalong ito dahil ang proteksyon ng Diyos ay nasa kanila at sila ay ginabayan ng mga bituin. Ipinapakita po nito ang patuloy na paggabay ng Diyos. Pinapakita din po nito na hindi lamang po dapat natin sinusunod ang ating nais, bagkus ay sinusunod ang paggabay ng Diyos. Dahil ang pangalan mismo ni Jesus ay Emmanuel, God is with us, at ang kanyang pagkakakilanlan bilang ating tagapagligtas ay upang tayo ay mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan at maligtas sa lahat ng ito. Kinamit ng Diyos ang bituin upang gabayan ang matatalinong tao na nais talaga siyang sundin. Paanong nagmula sa kanluran ang mga matatalinong tao tungo sa silangan? Ito ay kumbaga foreshadowing. Nais ng Diyos na mag-usap po sa atin sa mga kwentong ito. At maaaring kahit ilang beses na po natin itong nabasa, hindi pa rin natin maunawaan. Ngunit kung tutuusin ng Diyos ay ang hari na muling nabuhay. At sa kanyang muling pagkabuhay, siya ay babalik at magiging tulad ng bituin na magmumula sa silangan. Kamakailan lamang ako ay nagpunta sa Taitung sa bandang silangan upang doon purihin ang Diyos. At tayo man din ay nagtungo sa Japan sa pamamagitan ng cruise upang purihin ang Diyos sa silangan. At idalangin sa Diyos ang kanyang pagbabalik. At inimbitahan din ang ilang mga Israelita upang purihin ang Diyos kasama natin. Alam ng Diyos at nakikita ito ng Diyos. Ng lahat po natin ginagawa ay napakahalaga. Tulad ng sinabi ni Tim, mayroon pong laban sa dalawang uri ng kaharian dahil ang Panginoong Jesus ang dakilang hari. Kung kaya naman may kaguluhan sa puso ng hari ng nasa mundo. Ipinapakita po nito na dapat lamang po nating sampalatayanan ang haring nasa langit, ang dakilang hari.
Matapos ang libro ng Mateo, libro ng Marcos, iyon po ay naisulat matapos ang libro ng Mateo. Ang libro ng Marcos ay naisulat ng mas huli. Nabanggit po doon ang kasaysayan ng matatalinong tao, ni Herod, at ng lahat ng mga bagay na may kinalaman sa kapanganakan ni Jesus. Sa ikalawang bahagi ng kabanatang ito mula verse 13 hanggang 23, sila ay ginabayan ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip at sinabi sa kanila na huwag bumalik kay Herod. Makikita po natin dito ang kaligtasan ng Diyos para sa mga matatalinong tao na ito. Mula sa kapanganakan ni Jesucristo, ang kaligtasan ng Diyos ay naroon na, ang pagliligtas at proteksyon ng Diyos para sa mundo ay naroon na. Nagpakita din ang anghel ng Diyos kay Jose upang sabihan sila na huwag magtungo o kaya ay agad na pumunta sa Ehipto. At ito nga'y pagsasakatuparan pa rin ng mga propesiya ng Diyos na mula sa Ehipto ay kanyang tatawagin ang kanyang anak at darating nga ang kaharian ng Diyos. Mula verse 16, tungkol po ito sa pagpatay ng mga maliliit na batang lalaki. Sa verse 18, iyon po ay isa na namang pagsasakatuparan ng propesiya. Mula Jeremiah 31 hanggang 50. Bakit po nabanggit doon na si Rachel ay tatangis para sa kanyang mga anak? Ito ay foreshadowing ng magaganap sa Jerusalem. Nabanggit po doon ang pagtangis ng Jerusalem dahil sa magaganap na malawakang pagpatay. Tatangis ang asawa ni Jacob at ni Israel dahil sa pagkamatay ng maraming mga bata. At walang sino man ang makapagbibigay kaginhawaan sa kanya. Iyon po ay pagsasakatuparan ng pagbagsak ng Juda. Ngunit mula sa libro ng Jeremiah, makikita po natin doon ang propesiya ng muling pagbabalik.
Nabanggit man ang pagbagsak ng Juda, lalo na sa libro ng Jeremiah, nabanggit pa rin po doon ang plano ng Diyos na muling maibalik ang kanilang kadakilaan bilang kaharian. At dito nga ay nabanggit ang muling pagbabalik. Nabanggit din ang pagdating ng Panginoong Hesus. Dito nakita natin na sinabi ng anghel kay Jose na sila ay magtungo sa Galilea. At mayroong lugar doon na tatawaging Nazareth at ito ay pagsasakatuparan ng propesiya na ang Panginoong Hesus ay isang Nazareno. Ang Espiritu ng Diyos ay darating. Sa Isaiah, nabanggit po doon ang pagdating ng Panginoong Hesus. Doon pa lang ay nabanggit din ng Panginoong Hesus ay magmumula sa Nazareth. Darating man sa pagkakataon na napuputol ang puno tulad ng kung paanong naputol ang kaharian ng Juda, ngunit mayroong magsisimulang tumubo mula sa linya ni Jesse. At yun ay tatawaging Nazareno. At ang Espiritu ng Diyos ni Jehovah ay mapupunta sa taong iyon. Ito ay propesiya tungkol sa Panginoong Hesus na siya ay nailagay sa sinapupunan ni Maria sa pamamagitan ng banal na espiritu at siya nga ay mababasbasan o kaya ay mapupuspos ng espiritu. Ang chapter 2, Mateo chapter 2, mula sa libro ni Mika, ay nabigyang sakot ay naisa katuparan ang propesiya ng Diyos. Nabanggit sa Mika ang pagdating ng hari ng Juda na mula sa Bethlehem. At nakita nga po natin ang pagsasakatuparan ng 4 na iba't ibang mga propesiya.
At inituturo ng lahat ng ito ang pagdating ng Panginoong Hesus. Ang Espiritu ng Diyos ay mapupunta sa Panginoong Hesus, ngunit siya ay manggagaling sa lipin ni Jessie. Si Jose ang ama, at siya ang pinanggalingan ni Hesukristo. Sa verse 18 ng Jeremiah, nabanggit po doon ang pagtangis ng Rama, ang pagtangis ni Rachel dahil sa kamatayan ng maraming mga batang lalaki, ngunit sa pagdating ng tagapagligtas ay dumating din ang kaharian ng Diyos. Siya ay puspos ng banal na spirito at ibang-iba sa mga nagdaang mga hari. Isinulat po ni Mateo ang librong ito upang ipakita sa mga tao upang makita nila ang Panginoong Hesus, ang kadakilaan ng Panginoong Hesus, at ang kanyang habag at biyaya, ang kanyang planong pagliligtas ay para sa lahat. At siya ang pinili ng Diyos upang maligtas ang tao. Siya ang pinili ng Diyos na muling mabuhay upang mabigyang panibagong buhay ang tao. Naway magkaroon tayo ng parehong pananaw sa mga matatalinong tao na sa pag-uudyok ng Panginoong Hesus ay kanilang sinunod ang Diyos, kanilang sinunod o kaya'y hinanap ang Panginoon. Tayo po ba, sinusunod po ba natin ang Diyos na ibinibigay sa Kanya ang nararapat para sa Kanya? O tayo'y katulad lamang ng mga hentil na puno lamang ng kaguluhan at ng pagdududa? Ano po ang ating sagot o kaya'y tugon pagdating sa kaligtasan na nagmumula sa Diyos? Ngayon, sa atin pong pagtanggap, pagdanas ng mga pag-uusig, dapat po ba nating takasan ang Diyos? Hindi. Dahil paniguradong naroon naman po ang paggabay at proteksyon na mula sa Diyos. At ang paraan ng pagsasakatuparan ng Diyos ng kaligtasan, tayo man din ay makakaranas po nito. Atin po dapat na iligay sa Diyos ang ating pananampalataya dahil mula pa nung una tayo na ay Kanyang ginagabayan. Kahit ano pa mang sitwasyon na maaaring maranasan natin sa buhay, huwag po tayong matakot. Sa panahon ni Herod, napakaraming mga taong nagnais na pumatay sa Panginoong Hesus. Tayo po ba ay may ganitong uri ng takot na baka kunin tayo ng kaaway, na tayo'y baka saktan ng kaaway? Naway hindi, dahil ang proteksyon ng Diyos ay nasa atin. Ang Diyos ang patuloy na mayroong kontrol ng lahat. Ngayon, kahit anuman pong maharap natin, ang lahat ay nasa kamay ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay may kanya-kanyang mga lugar, may iba't ibang mga karanasan, at kahit ano pa man pong maganap sa mundo, atin pong sampalatayanan na ang lahat ay nasa kontrol ng Diyos dahil ang kanyang plano ng kaligtasan ay nasa atin pa rin. Sampalatayanan natin na tayo ay poprotektahan ng Diyos at gagawin niya iyon sa atin pong mga buhay. Totoo man na tayo ay haharap ng mga paghihirap, ng mga pagsubok, ngunit naway wag po tayong matakot.
ang kaharian ng Diyos ay pangwalang hanggan. Sa pangapanahon ngayon, tayo po ay nasa pakikipaglaban pa rin sa ating pong espiritu, kung kaya naway sampalatayanan natin ng Diyos at sampalatayanan na siya ay kasama natin. Siya ang ating hari. Mga kapatid, atin pong purihin ang Diyos dahil ang kanyang plano ng kaligtasan ay naroon na mula pa nung una. Atin pong purihin ang Diyos. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Ang lahat ay dahil sa iyong habag at biyaya, dahil sa iyong kaligtasan. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin mula sa Ehipto, mula sa lupain ng pagkaalipin, kung kaya ang buhay namin ay naritong iyong napili. Ang lahat ay dahil sa iyong liwanag, kami ay nagpapasalamat sa iyo.
Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw ang Diyos na pumili sa amin. At iyong kalooban na tawagin kami at piliin kami. At sa iyong mga plano, ang iyong uri ng panahon ang siyang pinakamainam sa lahat. Sa libro, sa kabanatang binasa po natin sa verse 13, pagkaalis ng mga matalalyong tao, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Alam po natin na tayo ay mayroong parte sa kaligtasan ng Diyos, mayroon tayong parte sa plano ng Diyos. At tayo ay pinili ng Diyos. Naway taas po natin ang ating mga kamay, ngunit maaaring kinaharap po natin ang parehong huri ng mga paghihirap at pagsubok, ngunit sinasabi dito na sa tulong ng Diyos, sa tulong ng kanyang mga gabay, ay atin pong mapagtatagumpayan ang lahat ng ito. Ngayon, gamitin po natin ang oras na ito upang ipanalangin ang ating mga sarili. Anong uri ng problema ang iyong kinakaharap? Anong uri ng kaguluhan ang mayroon kayo sa inyong mga puso na nagbibigay pagdududa? Atin pong sampalatayanan na tayo ay tutulungan ng Diyos. Sa planong kaligtasan ng Diyos, naniniwala ako na tayo ay gagabayan ng Diyos. Verse 6, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Mga kapatid, atin pong ipikit ang ating mga mata. Banal na Espiritu, naway gabayan mo kami. Mula pa nung una nang nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ay nilikha ka rin ng Diyos. Sa simula pa ng pagkakalikha, kayo ay nilikha na ng Diyos. At kayo ay nasa piling na ng Panginoong Hesus. At iyong natanggap ang inyong pagkakakilanlan mula sa Panginoong Hesus. Kilala na kayo ng Diyos. Kilala na kayo ng Diyos mula pa nung una. At mayroong kahulugan, kabuluhan ang iyong buhay. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang planong kaligtasan ng Diyos ay patuloy pa rin kumikilos. Mula pa nung una, ikaw ay pinili na ng Diyos.
ako man din ay ipinanganak sa squatter area. Ito ang sinabi ng Panginoon kay Panginoong Jesus, ngunit sinasabi ng Diyos sa kanya na hindi siya ang pinakahamak sa lahat. Ang lugar na kanyang kinapanganakan ay hindi ang huling pagkakataon sa kanyang buhay. Sa parehong paraan, tayo man din ang hindi pinakahamak sa lahat. Dahil tayo ay tinawag ng Diyos upang maging disipulo, upang maging lingkod ng Diyos. Ang lahat sa ating buhay ay parte ng plano ng Panginoon para sa atin. Sinasabi din po ng Diyos na mula sa atin magmumula ang pinuno. Tayo ay pinili at iniligtas ng Diyos. Dinala ka ng Diyos sa 611. Nilala ka ng Diyos mula sa bundok ng legalismo, mula sa bundok ng mundo at ng kayabangan. Pinili ka ng Diyos upang maging puno ng buhay. Tinawag ka ng Diyos ikaw ay hindi na lamang ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay anak ng kaharian ng Diyos. Sa verse 18, nabanggit po doon ang pagtangis ni Raquel at ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Maaaring may naganap sa iyong pamilya at katulad ni Rachel ay hindi ka mapatahan. At napakaraming mga pagsubok ang darating sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit sinasabi niya na laging mayroong pag-asa. At tutulungan sila ng Diyos upang magkaroon ng panibagong buhay. Ang lahat ay ibabalik ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang siyang maghahari sa lahat. Hindi lamang po tayo pagpapalain ng Diyos, Kanya ring pinagpala si Joseph at tinulungan si Joseph sa pamamagitan ng panaginip. Kahit na naroon ang mga taong nais siyang saktan, ngunit naroon pa rin ang paggabay ng Diyos. Sa parehong paraan, tayo po ay kinabayan ng Diyos. At ang kanyang espiritu ay nasa atin. Ang banal na espiritu ang siyang pumupuspos sa atin. Siya ang nagdala sa atin sa lugar na ito upang ikaw ay mapuspos. Tayo ay mapuspos, tayo ay maging puno ng buhay.
at ang ating mga dahon ay magdadala ng kagilingan sa mga bansa. Kilala po tayo ng Diyos at kilala din natin ng Diyos. Tayo ay magiging kinatawan niya at tayo ay magiging matibay na muog, matibay na pader sa templo ng Diyos. At araw-araw tayo ay magkakaroon ng magandang bunga para sa ikalwalhati ng Panginoon. Ang liwanag ng Diyos ay papupunta sa atin. Mga kapatid, ating ipanalangin, Panginoon, naway magliwanag ka sa buhay ng bawat isa. Sa Panginoong Jesus, kay Hesu Kristo, ang lahat ay mapag-iisa, ang lahat ay magsasama-sama. Ikaw ay puno ng buhay. Kung tutuusin, kayo ay puno ng buhay at kayo ay nilikha ng Diyos, kayo ay pinili ng Diyos mula pa nung una. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking pinoproklama mula verse 1 at 2, lalo na sa verse 2. Nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa langan ng kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Ang kaligtasan ng Diyos ay mapupunta sa bawat isa. Naway matanggap natin ang banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.